yung bunhok, lilipat yun sa mga sisiw. Hindi mo naman pwede paliguan yung sisiw. Tama. Diba? Unlike sa incubator, kasi pag newspaper ang nilagay mo, yung newspaper, siyempre, iipot yung sisiw. Diba? Mabasa yung yung newspaper, tutukain niya ng sisiw. Tama. Yung newspaper, yung printing niya, may halo yan na chemical. Diba? Ano mangyari sa sisiw pag na-digest nila yung chemical? Tama. Diba? Yan. Pero, yung foot pads, wala naman, diba? Saka pag tukain, hindi man hindi naman mas-digest nila. Ngayon dito sa farm ni Boss Arnold, tatanungin natin siya kung ano yung mga bloodlines na nandito at saka kung ano yung mga linyada na talagang siya ang original. Boss, yung mga manok dito, saan man natin nagkuha? Nag-abroad ka? Hindi naman. Lahat ng materials ko, locally acquired ko lang from big breeders also. Pero yung iba naman, through friendship, yung materials ko. Like for example, yung gray ko, tinawag ko na Royal Gray. Royal Gray. Oo. Actually, yung Royal Gray, ako na ang may gawa noon. Oo. Way back 2014. It was a cross of Julau Gray, Batchoy Gray, and Milsims. Then it goes on and on, crossing from sweeters to another kind of grays also. Then putting it back to the other side, to the gray side of Julau, like that. Then I was able to lock the genes of the grays, which I claim it my own. So, Royal Gray. Yung white ko naman, tinawag ko na Royal White Gray Blue Legs, galing yon sa grays ko. Ewan ko lang kung bakit mayroong lumabas na white na blue leg. Hindi ko naman na-infuse yan sa white kasi nung una wala talaga akong white. Then meron naman ako ditong mga sweeters, mga pumpkins, marami ring akong mga bloodlines na dine-develop. Kelsos, roundheads, and hatches, meron din ako. Well, actually, yung grays, 2014, meron na talagang meron ng winners doon na hindi ko pa lang nakita. Kasi, actually, hindi ko talagang gusto yung color na grays. Oo. Off color? Oo. Ang gusto ko talaga, yung sweeter look talaga. Oo. Pero, on the other hand, along the way, along the years through breeding, nakita ko naman ang winning percentage sa grays ko. So, which is more what you call this, pinaka-importante sa'yo, yung winning percentage o yung color na gusto mo. Correct. Diba? Sa sports na ito, kailangan high winning percentage ang breed mo, di ba? Tama. Oo. How can you go a long way sa breeding mo kung 50-50 lang yung percentage na winning? Correct. Di ba? Kailangan nasa 70 up
yung winning percentage sa mga linyada mo. Tama. Di ba? Mm-mm. So, yun. Kahit hindi ko talaga gusto yung color na gray, but because of the prestige nga na binigay niya sa akin, no? Through the winning of my grays, yun na lang ang inano ko, develop ko at from 2014 until now. Twice na kaming nakawan dito sa farm. Oo. Kaya aware na kami na yung complete talaga naman, no, yun ang ninakaw. Yung gwapong-gwapo kayo. Gwapong-gwapo. Kaya pinangitan namin yung mga naksakord. Akala ko naglulugon yung nakita ko, hindi pala. Hindi. Purposely cut pala yun, guys, kasi mga tag-ilang piraso naman ang ninanakaw dito. Usually 15 heads. Sakit nun, guys. Pero nung una 23 talaga. Ang the first ano dyan was 23. Then first attack ng ano. Then the second attack 15 na lang. 15. Nadamay pa yung yung producer ko na Grace talaga. Original. The original talaga. Kasi guys, dito sa farm ni Boss Arnold, very convenient at saka madali mo lang matuntun kasi nasa tabing daan, barangay road, no? Oo, barangay road talaga, guys. Tapos paglingon mo, nandito na yung mga manok. So, pag nakita mo, may nakapatong dyan na gwapong-gwapo, guys. Babalikan na yan pag gabi. Oo. Pero sa ngayon, pangit na. Wala na. Sinadya nilang i-cut, guys, kay para, hindi magustuhan ng mga magnanakaw. Oo. Hindi kaya sasabihin ng magnanakaw, maganda pala to, nakawin kahit walang buntot. Gagasta pa sila kasi. Oo. Dugay pa matayo. Oo, kailangan palugunin pa. Di ba? Pangbudluton, palubot. So, magastuhan sila. Masakban pa. So, yun guys, Boss Arnold, baka may masuggest ka para sa mga kababayan natin, mga OFW, at sa mga lahat na gustong mag-start na magmanukan, boss? Oo. Message mo sa kanila? Ang message ko lang talaga, yung kaya mo lang. Yung kaya mo lang na piraso na manok per head, at saka kailangan focus ka sa health sa manok mo. Tama. Iba kasi ang maibibigay sa iyo kung from sisil to gradas, healthy talaga yung manok mo. Hindi dumaan ng kahit anong sakit. Oo. Yun lang. At saka sa OFW naman, family first. Family first before vices. Tama. Tama, guys. Pero masuggest ka, boss, na pag mamanukan gani, di tayo mag-promote sugal. Business ang i-promote natin. Yun talaga, guys. Hindi siya palaging sumasali, guys. Kasi busy din siya sa ibang negosyo niya, guys. So, ito, guys, pero, tama si boss na family first talaga. Family first. Tsaka yung sa side ko naman, kasi dalawa yung mukha ng mamanukan yung sa side sa sugal, at saka yung passion mo talaga sa breeding, in propagating and improving the bloodline. Yun. Sa akin naman, I am thrilled sa pagbibid sa mga manok ko. How can I meet the winning percentage of each line? Tama. Yan. So, ang winning line talaga, guys, ang tinitingnan ni Boss Arnold. Oo. Yun ang pinaka-importante. Ewan ko lang kasi hindi ko pa na-try yung natural born. Pero sa akin naman, nung una, bata pa ko, meron kaming mga native na chicken.
Then sila yung naghahat sa eggs nila. Pero sa nakita ko naman, hindi aabot ng isang buwan yung sisiw nila. Kasi especially pag yung inahin, maraming hanip. Yung bunhok ba? Bunhok. Oo. Yung bunhok, lilipat yun sa mga sisiw. Oo. Hindi mo naman pwede paliguan yung sisiw. Tama. Oo. Diba? Unlike sa incubator, talaga, walang maka-distort nila. Kasi yung anip talaga, yung mga bunhok, isa yun sa contribution sa stress ng mga sisiw. Tama. Tapos ang maganda sa incubator, guys, as what I understand, is yung may-ari ang may control sa mga sisiw. Oo. Kailan niya i-transfer, kung anong yung ipapakain niya, no? Dapat yung pag-transfer, malinis yung transferan. Yung iba nga dyan, tulad ko guys, bumibili ako ng mga used newspaper eh. Oo. Doon ilagay. Tapos, may ilaw, iilawan yun. Oo. Naman, hindi naman ako naglalagay ng ilaw. Oo. Karton lang. Oo. Pwede na yun. Tapos lagyan ng feeds. Ilang araw ba bago mo papakainin yung sisiw? From pagkapisa? Pagpisa, let's say, ngayong hapon, napisa. Ngayong gabi, nilagyan ko ng markings. Kinabukasan, water muna. Yung water nila, nilagyan ko ng kunting asukar. Oo. Tama pa yung ginawa ko. Ay, asukar na puti or yung brown? Kahit ano. Kahit ano, basta matamis. Basta matamis. Walang mixture. Tansya-tansya mo lang ang paglagay ng sugar? Wala. Kasi, naka yun sa nila. Parang energy booster. Oo. Saka magbibigay yung ng parang gana sa pagkain nila ba. Matamis, no? Oo. Tapos mga ilang araw bago lagyan ng chick booster. Right after na uminom na sila, pwede mo na mabigyan ng pagkain. Unti-unti lang. Unti lang. Kasi yung style ko, yung mga sisig ko nasa karton lang, pero nilagyan ko ng ng pipa, yung basaan, yung trapo, foot pads ba yun? Oo. Yung rag. Yung rag. Kasi pag newspaper ang nilagay mo, yung newspaper, siyempre, iipot yung sisiw. Diba? Mabasa yung yung newspaper, tutukain niya ng sisiw. Tama. Yung newspaper, yung printing niya, may halo yan na chemical. Diba? Ano mangyari sa sisiw pag na-digest nila yung chemical? Tama. Diba? Yan. Pero, yung foot pads, wala naman, diba? Saka pag tukain, hindi man hindi naman mas-digest nila. Tsaka, sa newspaper, yung sisiw, hindi makatindig na maayos. Kaya para mayroon ako mga manok na nakasisi ng split. Kasi dangog. Dito tulad ng foot pads na kuming-kuming talaga yung nila, di ba? Yun guys, may magandang lesson tayo na natutunan ngayon. So, ako guys, babaguhin ko na yung ko. Kasi ang nilagay ko newspaper. At saka, ang lagayan ko, boss, hindi yung karton. Yung bang sinusudlan ng isda. Kanang crate? Parang crate? Kanang planggahan ng nag ko, mga sudlang isda ba, kanang alsahon. Ano ang ibutang nga, nyaptangan ako newspaper. So, mas mayo gito rag, no? Kaya ang newspaper kasi guys, tama yung ni boss. Kasi pag umiinom sila guys, minsan, sumusuka sila, yung tubig, mabasa yung newspaper, talagang lalambot. Saka yung mga ipot, basa pero palagi, no? Kaya para madaling magkakasakit yung sisiyo pag ganyan guys. Yan.
Mura Tsaka naman yung rug, di ba? Oo. Tsaka yung karton, cheap producer yun. Oo. Tama. Kaya hindi ako nag-iilaw sa mga sisiw ko. Yung karton lang ng yung alak sa Tanduay Sa Milo. sa Milo na. Oo, yun. Pwede rin yun. Oh, yan. Tulad last January, yung first batch ng mga sisiw ko, ano lang, nasa karton lang, saka plastic. Dito na sila lumaki. Oo. Sobrang ginaw nung panahon na yun. Tama. Pero Nag-survive talaga. yung plastic naman, no? Ano yan? Wind Parang blocker. wind blocker 'yon. Yung ano naman, yung karton naman, Heat producer. parang ginahin na rin kasi pag giniginaw yung sisiw, papasok sila doon sa karton. Oo. So, may pala yan? Parang may plastic. Parang may butas yung ano. Yep, tapos may karton, may butas. Oo. Pag gusto nilang lumabas, lalabas sila. Oo. Pag maginaw, papasok sila. Oo. Maganda yun, guys. Na-imagine nyo ba yung nasa isip ko, guys? Nako. Guys, pag meron kang plano na magpa-farming, magmamanukan, guys, importante din yung katiwala mo. Oo. Talagang mapagtiwalaan, guys. No? Yan ang isang pinaka primera na concern mo, yung tauhan mo. Talaga. Oo. Kalain mo, guys, 3 months siya bago nakabalik dito. Kung hindi pa mapagkatiwalaan nyo, baka pagdating to, lubid na lang yung natitira. Wala na yung mga manok. So, yun guys, isang napakagandang episode itong nagawa natin ngayon, guys. Walang regrets anong pagpunta natin dito. Talagang thankful tayo na nakarating dito sa farm ni Boss Arnold. At saka, nakita natin siya. Kasi iba talaga makausap mo yung may-ari talaga, guys, kaysa yung tauhan Kasi yung mga tauhan sometimes, kung ano lang yung assignment nila, guys, doon lang sila knowledgeable. Oo. Yan lang. Tapos iba talaga yung may-ari, siyang may gawa ng budget. Oo. Ano yung mga mixtures ng pagkain, gano'n. Tsaka yung meron ka talang mga ideas na ibibigay mo sa mga tauhan mo. Talaga, tama. Pag tingin mo para sa iyo tama 'yun, yun gawin mo. Diba?